Ang tanong, Master Jet, from the monthly amortization, magkano ang mapupunta sa interest at magkano ang mapupunta sa principal balance at kung ano-ano pang charge? So ito po no, legit na tanong na dapat naman talagang malaman natin na mga borrowers kung saan napupunta itong ating monthly amortization, magkano yung napupunta sa kung ano, no? So magkano yung napupunta sa interest, magkano yung napupunta sa principal, magkano yung napupunta sa iba pang mga charges. Kasi at the end of the day, yung magmamatter kapag tayo ay mag-renew ay yung halaga lamang na napupunta sa payment ng ating principal loan amount, di ba? Kasi yung napupunta sa principal amount, yun lamang yung ibabawas sa ating utang sa bangko man o sa GSIS. And yun lamang po yung yun naman po yung magbabayad sa susunod na naman na charges kapag tayo ay mag-renew, no? So parang paikot-ikot lamang 'yan, and yung interest po at other charges, hindi na po yun natin hawak, hindi na po natin yun mababawi. No, napupunta na po yun doon sa lending institution. Kaya sa episode na ito, pag-usapan natin magkano ang napupunta sa other charges sa MPL Flex, magkano ang napupunta sa interest, magkano ang napupunta sa amortization ng principal amount. So narito po no, yung atin pong sagot base sa ating personal na interpretation dito po sa guidelines ng MPL Flex. Kapag bago pa ang loan, wala pa yung mga arrears, wala pang mga penalty. Kung yung arrears naman ay dahil doon sa current month na amortization, walang problema yon, walang additional charge, no? So yung tatlo talaga na napupuntahan ng nakakaltas sa inyo pong sahod ay una, si loan redemption insurance, pangalawa si interest, pangatlo sa principal. Si insurance, mga master, ito po yung halaga na dinadagdag talaga doon sa monthly amortization sana. 'Di ba kapag nakikita po ninyo yung tentative computation, mayroon po nakalagay doon na para sa loan amortization, tapos meron pong LRI or redemption insurance, tapos yun pong total ng dalawa, yun po yung dinideduct mula sa ating sahod. So, para po malaman niyo kung magkano yung redemption insurance, kung nakalimutan niyo na po yung kayo ay nag-apply, i-multiply niyo lamang po ito, no? Ito ay kapag 15 years yung term. Magkaiba po yung rate nila, depende po sa term ng inyong loan. Kapag 15 years, ito po yung maximum na term ng MPL Flex, 0.57269 in every 1,000 pesos loan. So kung 500,000 yung utang mo, yung 500 i-multiply mo dito sa 0.57269, yung result, yan po ang napupunta sa inyo pong loan redemption insurance. Bakit mahalaga ang LRI? Dahil yun po ang insurance sa inyong loan. If ever may mangyayari sa miyembro tapos updated ang bayad, walang po problemahin dahil covered yun ng insurance. So yun po, no? Yun po yung unang ibawas sa atin pong monthly amortization. Ngayon, pag nakuha na po natin yung LRI, i-deduct natin doon sa ating monthly amortization. So yung natira po yung balanse, yun po ay para sa interest and principal amount ng loan. Okay? Again, assuming na walang mga arrears dyan, walang mga penalties, no? Kung yung arrears ay current month lang, walang problema. Hindi po yun magkakaroon ng dagdag na charges kasi current month yung kanya pong delay, or kung hindi pa po tayo umabot sa beyond 10th day of the following month, so the previous month ay wala pa rin pong charges. So dito na tayo, no, yung natitira para sa interest at principal. Yung tanong ngayon, magkano yung napupunta kay interest? Sa usapin kung magkano ang napupunta sa interest, ay importante po natin na malaman ito pong effective interest rate ng GSIS loan. Sa MPL Flex na mayroong 15 years na term at 6% per annum computed in advance na interest rate, ang kanya pong effective interest rate, iba po yun ha, doon sa nakasaad sa
GSIS na advertisement na rate. Ito pong effective interest rate ay equivalent to 10.1291928%. Yun ay para sa 15 years. Of course, the longer the term, medyo mas mababa itong kanya pong effective interest rate, no, mas mababa ng kaunti kasi nga dinidivide, no, yung kanyang total na interest dito sa mahabang term, kaya medyo slightly lower ang effective interest rate kapag long term. Dito po ang gagawin po ninyo yung outstanding balance ng inyong loan, no, kung magkano yun. For example, bagong utang 500,000, multiplied natin ng 10.1291928%. Yun po yung kanyang interest in a year. Okay? So 1 month po yung atin pong gusto malaman, divide nyo lang po yun ng 12. Yan ang interest ninyo sa unang buwan ng inyong utang. Okay? So, ngayon ibabawas natin yun, interest na yun, doon sa balance kanina after nagdeduct ng redemption insurance. Yung balance ngayon, remaining balance ng ating amortization, yun ang mapupunta sa payment sa principal amount ng ating loan. Okay? Then, the following month, ang gagawin yan, matapos na nagdeduct, so hindi na 500,000 yung utang mo sa Flex, MPL Flex, mas mababa na. So yung mas mababang halaga naman, mas mababang balance ng utang, yun naman po ang i-multiply ninyo ng effective interest rate na 10 point something %. Then divide 12, yun ang magiging mapupunta sa interest. In other words, every month habang pababa ng pababa ang balanse ng inyong utang, pababa din yung basis ng interest, pababa din ang magiging monthly interest ng inyong loan. Kaya nga po sinasabi natin na sa GSIS, bagamat computed in advance yung kanilang sinasabi na interest rate, pagdating sa computation as to how much would be the interest every month, ang nangyayari ay based on the diminishing balance of your loan. Okay? Ito yung sinasabi natin na yung 6% computed in advance does not mean na babayaran ninyo yung lahat ng interest until the end of 15 years, kundi ginagamit lamang siya as basis para malaman yung total amount ng loan in 15 years or entire term, tapos i-divide into how many months para makuha lamang yung monthly amortization. Yung purpose niya is for the monthly amortization only. Pero as to the how much will be the interest every month, nakadepende siya sa diminishing balance ng inyong loan using the effective interest rate. No. So kung ikaw yung nagpapautang, ano ba yung gusto mong i-advertise sa loan mo? Yung computed in advance na 6% or dito ka sa effective interest rate na 10%? Of course, kung ako po yung lender, yung i-advertise ko talaga ay yung 6% dahil mas mababa compared sa 10%. Kahit sino po nagpapautang, ganun po talaga yung gagawin. So, yun po ay dahil sa wala naman po panluloko sa isyong ito Pareho po yun na interest rate ng isang utang. Kasi mayroon tayong iba't ibang tinatawag na mga rates sa loans. The same will be true with our banks. Ganon din with the PLIs, mayroon din silang effective interest rate na madalas ay mas mataas din compared doon sa kanilang contractual interest rate, no? So, sa GSIS, computed in advance yung pinopromote, sa PLIs, contractual interest rate. Pero minsan hindi na tayo nagmamind doon sa dagdag ng mga terms na yon. Tanging yung amount lang yung number lang na kung ilang percent ang tinitingnan, no? So kaya tayo ay madalas binabaliwala natin yung effective interest rate and other kind of rates, no? Yung ina-advertise lang yung tinitingnan natin, tapos when later on when we realize na malaki pala yung interest, madalas naging alibay natin ay naloko tayo. But in reality, everything is in the terms and conditions. Hindi lamang po natin nabigyan ng pagkakataon na basahin at intindihin.
So, balik tayo dito sa issue ng GSIS. Yun po yung paraan kung paano madedetermine kung magkano yung napupunta sa insurance from your monthly amortization, kung magkano yung napupunta sa interest payment from your monthly amortization, at kung magkano yung napupunta sa principal payment from your monthly amortization. Magkakaroon po ng komplikado na senaryo kapag mahaba yung arrears na hindi na po yung current month or previous month. No, kasi nga yung arrears ay meron kanyang sariling interest na 1% per month compounded monthly until fully paid, no? So, wala naman tayong dagdag sa ating monthly amortization pambayad sa arrears, kaya doon sa monthly amortization binabawas. So, ang nangyayari ay lumiliit yung napupunta sa principal payment ng ating loan at tuloy-tuloy yung pagkakaroon ng arrears hanggat hindi ito nababayaran over the counter. So, ganun po, mas komplikado siya kapag may nadagdag sa equation na pambayad sa arrears doon sa mahabang loans, no, na hindi po yung current lamang at previous month arrears. So, yun po, no? Sana nagkapagbigay tayo ng kaunting impormasyon tungkol dito sa breakdown ng atin pong monthly amortization. Siguro naman po ay very basic na mga terms and very basic na pag-i-explain, no? So I believe na we understand something from this episode. Maraming salamat sa nagtanong sa atin sa comment section, and you can also ask, no, kapag nakita po natin yan na pwede po natin yang gawing pwede po natin yang pag-usapan sa susunod na episode. So make sure lamang na kayo ay nakatambay dito sa ating Facebook page at maging sa ating YouTube channel para updated sa susunod na mga videos.